tayo. Okay? Sige. Game tayo. Game. Okay. Unang magtatanong si Toretto Aguare. Lahat muna pala tayo mag-open cam. Please. Para hindi lang ako sa sarili ko nakatingin. Para lahat kayo nakikita ko. Open cam po lahat, guys. Open camera, tapos mute. Open cam, tapos mute. Para meron akong nakakausap na tao talaga, no? Na hindi lang puro bilog na may letra. No? Open cam lahat po tayo. Open cameras. Okay. Okay. Open cam, open cam. Okay. Game na tayo. Unang magtatanong si Toretto Aguare. Tanong. Lahat na magtatanong dapat naka-open cam, Game. Tanong ka na, Toretto. Open cam ka din. Wala? Okay, next tayo kay Arjan Kua. Hello po, Coach. Hello. Hello, good evening. Tanong ko lang po, Coach, about sa yung about sa DTI, Coach. Required ba talaga pag gagawa ng agency? Actually, kapag gagawa ka ng agency, kung gusto mo talaga ng legal, syempre, kailangan nyo magkaroon ng DTI at BIR. Mas lalo kapag kumikita kayo ng more than 2 to 3 million a year, syempre, kailangan nyo talaga ng BIR at DTI. Pero yung choice nyo yun, kung gusto nyo pa mag-expand at di kayo nagtatago sa BIR. Pero, syempre, di naman lahat di hinahabol ng BIR. Maraming namang online service na may SEC at BIR na hindi nagbabayad. Pero sila na yun. Pero kung gusto nyo pa maging confident, so may pros and cons yun eh. Ang magiging pros niyan, ang magiging advantage kapag meron kayong BIR at gagawa kayo ng agency. Gagawa lang kayo ng BIR agency kapag malaki na kinikita nyo. Okay? Kapag malagpas 2 million per year. Ngayon, pwede kayo mag-DTI muna. Mura lang naman ang DTI. Nasa 2,000 pesos lang ata meron ka na kagad national na DTI. Mag-search lang kayo sa YouTube kung paano kumuha ng DTI. Online lang yun. Ita-type nyo lang yung mga kailangan ng details nyo. Tapos magkakaroon na kagad kayo ng automatic na certificate from DTI na kayo ay registered. Pero kapag kukuha kayo ng BIR, siyempre, kailangan nyo ng accountant dyan para pero kung malaki na yung kinikita nyo, huwag nyo na masyadong isipin yung legalities. Maghanap muna kayo ng client, no? Client muna bago yung mga legalities na yan. Basta yung pros niyan, kapag marami ka ng client, kuha ka ng BIR, magiging pros niyan is mas madali kayong mag-expand dahil mas madali kayong mag-loan sa bangko para sa offices or magkumuha ng mga offices. Madali lang kayo makakuha ng contract sa na ano tawag dito, na kayo ay legitimate na business, tapos mas mapapadali kayo pumunta sa ibang bansa pag gusto nyo puntahan yung clients nyo, madali lang magkaroon ng visa. Pero syempre, ang cons lang nun is yung tax. Magbabayad kayo ng tax, tapos yung maghahawak ng tax nyo. Hindi ko lang alam kung yung ginagamit ba sa tamang paraan yung pera ng taong bayan. Pero yun nga lang. Yun lang yung yung bad side doon, di ba? Kapag kasi meron din kasing binabayaran na mayor's tax or municipality tax. Kaya kung meron kayo nakita na may ginagawang kalsada dyan sa inyo na 6 months na to 1 year, butas pa din. Alam niya na sa ibang ginagamit na. Yun lang naman. Naintindihan mo ba, Arjan Goa? Yes, Coach. Naintindihan ko. Kasi, Coach, kasi ako may local client ako, tapos yung namin, kasi may kasama ko nun, yung parang ibang batch siya, tapos may nahanap siyang client na local. Then parang sila yung hindi nagkaintindihan, tapos yun, naghanap ng mga legal yung
yung client namin. Tapos yun, sinabi ko sa kanya na freelance muna kami kasi Yes. service yung pinoprovide namin. Oo. Ano Tapos sabi? yun lang po. Sabi nung client, naintindihan niya daw. Kaso nga lang, yung parang inaano niya talaga kung legal ba talaga, may BRR or registered ba talaga. So yun, in-explain ko sa kanya na freelance pa yung ginagawa namin kasi nag-offer kami ng service sa kanya. Ganun lang. Next time, try mo naman sabihin na online naman kayo nag-ooperate. So, freelancer lang kayo, service-based business kayo online, na wala naman kayong physical office. Kaya hindi nyo naman talaga technically na need, mas lalo kapag small business pa lang kayo. Gets mo? Pero mong sabihin sa Yes. kanya na kung mas sa ganito, kung ako yung nagpo-prospect at ikaw yung client, tapos sinabihan ako ng gano'n. Sige, magharap ka dyan na may BIR, pero hindi ka naman, sure ka nga na legal sila, pero sure ka ba na may resulta sila? Eh kami, panis. Yun na lang. Gets mo? Kaya yun, yes po. Okay ba yung tanong? Ay, okay ba yung nasagot ko yung mga tanungan mo? Yes, coach. Yes, coach. Thank you po. Okay, thank you, Arjan Kua. Next tayo kay Frederick Tumakder. Yo, coach. Yo, Narinig ba ako, coach? yup. So, ang tanong ko, coach, is ako, direct approach sa outreach lang ako. Outreach lang ako kasi wala pa naman akong valid ID para makapag-apply sa job site. Then, meron naman nagre-reply sa outreach ko, which is sa IG ako nag-outreach palagi. Kaso nga lang, kapag nag-reply sila ng magkano yung singil ko, tapos pag nag-chat ako ng how much your budget for services like this, bigla na nang-go-ghost, coach. Karamihan na nag-chat sa akin, ganun. Kumbaga, ganun paulit-ulit. Hindi ko alam kung bakit kasi ayaw ba nila ng ganun, coach? Or gusto nila direct na agad? Sasabihin ko na agad. Siyempre, kapag hindi sila nagre-reply, try mong sabihin yung mismong services mo. Pero ito yung tip ko sa'yo. Sabihin mo lang yung pinaka-lowest sa services mo. Sabihin mo as low as. Diba? My services are as low as $50 per video. Pero hindi niya alam yung as low as $50 per video na yun. Yung literal na cut and trim lang. Pero papakita mo siya ng mga ibang mga packages na kung gusto niya mas maganda, mas magandang services kumbaga. Ganun yung ginagawa ng Jollibee. Sasabihin nila na 34 pesos lang ang Yum Burger. Pero Yum Burger lang yung literal. Like, literal yun lang. Pero pagpasok mo, syempre hindi ka lang bibili ng Yum Burger. Saan sila bumabawi? Sa large fries, sa large Coke. Sasabihin nila, merong biglang may lalabas na bagong sundae na merong cookies. Kumbaga, doon sila mag-upsell. Kumbaga, yung front mo is yung pinakamura mo. So, pwede mong sabihin sa kanila na kapag hindi sila nagre-reply, kung sinatanong mo what's your budget, pwede mo sabihin na our services are as low as $50 per video. If you want to know more about helping your business to grow using my strategy, ganyan-ganyan, let's talk. Parang ganon. Let's hop in a call. Parang ganon. Pero kailangan mo muna malaman sa kanya, syempre, kung ano yung mga struggles niya. Parang, how's your business doing? What's your struggle? Parang, if you have a goal this year, what's your goal? Pag sinabi niya kung ano yung goal niya, pwede mo sabihin na, sa tingin, I think I can help to reach your goal using, using my services, ganyan-ganyan. Pero kung beginner ka pa lang, wala kang mapapakita sa kanila na resulta. For example, wala kang portfolio, wala kang past clients, wala kang anything na, kumbaga, wala kang bala. Sinabi mo lang sa kanya na marunong ka, syempre mahirap umuo si client doon kasi wala kang resulta nga, di ba? Wala ka pa napapakita. Kumbaga, wala kang napapakitang ebidensya. For example, para ka lang nagbebenta ng gamot na wala pang nakakatry. Siyempre, kung ikaw yung iinom ng gamot, pas meron nagbebenta sa'yo na wala pang testimonial or case study na gumagana yung gamot, siyempre, hindi ka.
Pero ang pinaka-best way to bypass that is mag-ano ka ng, what do you call this? Magbigay ka ng isang template na message na in short, habaan mo na lang or gawan mo na lang ng kung anong script to. Pero in short, mag-work ka sa kanya for free for 1 week or for 2 weeks. Ang goal mo doon is magkaroon ka ng experience at ma-enhance yung skill mo at mapakita mo sa kanya na talagang talagang willing ka. Kasi one time ganito nangyari sa akin eh. One time kasi is merong client na in-applyan ko, sabi niya sa akin dati na After Effects. Wala akong mapakita motion graphics sa kanya. Ang napapakita ko lang sa kanya is normal na edit lang na cut and trim tapos lagyan ng caption. Yun lang yung alam ko eh. Dati, yun lang yung na-outsource ko eh. Pero nung sinabi niyang After Effects yung hinahanap niya na motion graphic, yung gumagalaw-galaw literal yung mga pictures and everything, may effects and everything, hindi ako marunong noon. Pero may kilala ako. Nakamute ko, Nakamute, coach. Coach, nakamute ka. May nag-mute sa akin eh. Huwag niyo na lang i-mute, no? Last one trip na. Pero yun nga, ang ibig sabihin ko lang dito is ipakita mo yung worth mo sa kanya for less than 2 weeks. Tapos, ipakita mo lang sa kanya na deserve mo yung job, kumbaga. Pero yun nga lang yung risk doon. Kapag i-outsource mo, syempre, kailangan din na may sasahurin siya. Kung hinire mo siya as an empleyado. Pero meron kang bypass din doon. Pwede kang kumuha ng isang tao na na literal na partnership. For example, ikaw, Frederick, marunong ka mag-edit. Kasi hindi ko sasabihin sa'yo, hire kita sa employee. Kukunin kita sa business partner. Sasabihin ko sa'yo, tara, kuha tayo ng client. Ano tayo? Ako yung magko-close, pero ikaw yung gagawa. Ang gagawin natin, wala tayong mapakitang pruweba sa mga clients natin na marunong tayo. Ang gagawin natin, mag-work tayo for free. Ngayon, ganito gagawin natin, Frederick. Ikaw yung mag-edit, di ba? Ngayon, for 2 weeks, free job yun, free. Wala siyang babayaran sa atin. Pero okay lang, yun ang gagawin natin is mapa-oo yung client sa atin. Ngayon, kapag umoo yung client sa atin, edi meron na tayong trabaho. Ngayon, worst comes to worst, paano kung hindi siya umoo? Ang pwede natin gawin is yung mga ginawa nating test job sa kanya or yung mga projects na ginawa natin sa kanya for free. Pwede naman natin yung gawin or gamitin sa next client natin na ito, ginawan nga namin si ganyan. Gets mo? Tignan mo yung videos na ngayon. Parang ganon. In short, at least meron kang mapakitang pruweba na nag-work ka sa past clients. Kumbaga, meron kang testimonial na at meron kang pruweba. Ayun, kumbaga walang what do you call this, walang lugi pag ganon, kapag you work for free. Kung wala ka talagang pruweba na mapapakita. Maswerte ka na lang kapag hinire ka kahit wala kang pruweba. Pero if man lang na mangyari yun, at least alam mo na yung game plan mo. Okay ba, Frederick? Nadali mo, coach. Nadali mo talaga, coach. Gets mo? Yes, coach. Salamat, coach. Okay, thank you, Frederick. Okay ba lahat dyan? Nakikinig ba lahat? Marami ba kayo natututunan? Nakadalawang tanong pa lang tayo. Okay ba? Wala bang mga reklamo dyan sa audio ko or what? Malinis ba yung pagkakaturo ko? Or bagalan ko ba yung pag-explain ko? Or explain ko pa in layman's term pa? Or ano, meron ba kayong request sa pag-teach ko? Or goods lang? Pagpatuloy ko lang to. Lang. Okay. Lang, coach. Okay. Masaya ba lahat? Okay naman. Masaya, coach. Yes. Okay naman po. Tuloy-tuloy lang, coach. Okay, sige. Makinig kayong mabuti, ha? Yep. Mabuti. Okay. Hey, coach. Next tayo kay John Bardelosa. John Bardelosa. Are you here? Are you there? Are you everywhere? Where are you? John Bardelosa, wala. Okay. In 5, 4, 3, 2, 1. Okay, wala. Next tayo kay Karen Guzman. Hi, Coach. Rinig po ba?
Yes, open cam po tayo. Yes po. Wait lang, loading. Yun. Yung, Um, okay. may mostly sa outreach po ako, coach, pero may may Nakamute ka, na-mute ka. Minute ka ng ibang tao. Pero kasi yeah, ibang tao yun, dito coach. sa Hindi ako akin. yun. Mostly nag-outreach po ako, coach. Kaya nagre-rely po ako dun sa naturo sa MSB in Okay. terms of rating. Pero may nag-respond po kasi sa YT Jobs na in-applyan ko, I think, 2 weeks ago. And nagpa-sample po siya. So, siguro in preparation lang, coach, hindi ko po siya napaghandaan. And yung channel is around 1 million subs na po. So, magkano po kaya ang rating if ever na okay po kami or mag-work po kami? Magkano po ang long form po kasi yung channel niya? Mm. Magkano po kaya ang per minute, coach? Sa ganun na channel na may 1M naman na po siya. Okay. Anong type of editing muna? Depende kasi yan sa type of editing. Medyo basic po siya, coach, honestly. Oh, Wala pong motion graphics. okay. Ang pinaka-minimum kasi na ino-offer ko sa mga pinaka-minimum, pinaka-like sobra na tong low ball na, kumbaga, is 5 to 10 minutes ng video. Yun lang. 5 to 10 minutes ang pinaka-lowest rate na binibigay ko is nasa 6 to 7,000 pesos. Pinaka-lowest na yun pinaka-lowest. Pero usually talaga, nasa 10,000 to 15,000 pesos per Per minute video. po yun? Hindi, per video. 8 to 10 minutes yun. 8 to 10 minutes. Pero pag lumagpas siya ng 8 to 10 minutes, ang magiging charge ko sa kanya per minute naman ngayon is nasa, tawag dito, nasa $10. $5 to $10 per minute kapag depende sa editing style, gets mo? Pero kung sinabi mo napaka-basic, siguro mga $5 to $10 nga yung dadagdag per minute kapag lumagpas ng 10 minutes. Kasi ang binabayaran ko dito sa sa empleyado ko, ang per video is nasa 7,000 or 8,000 pesos. Pero magandang quality na video na yun. Na yun yung binabayaran ko sa mga editors ko. Long form na maganda. Kung makita niyo yung YouTube channel ko, kung yung editing style nun, ng mga podcast and everything, ayun siya. Ganun yung 8,000 pesos na quality. Gets nyo? Ngayon naman, ang pagdating naman sa clients, ang usually na charge ko is depende yun sa editor na makukuha ko. Gets mo? For example, ang editor mo, sinabi niya, 5,000 pesos itong video na to. Eh, di times 3 mo. Eh, di 15,000 pesos ang i-offer mo sa client. Gets mo? So, depende yun sa, kapag meron ka nakita na empleyado na mas mababa pa doon, edi mas good for you, di ba? Pero ang pinaka-baseline nga, yung sinabi ko kanina, yun yung baseline natin. Tapos doon ka na lang mag-adjust kapag meron kang, depende sa empleyado mo, depende din sa type of video, depende din yan sa budget ni client. Pero ang pinakamaganda dyan, how much do you usually charge for this video? Tanongin mo siya ng gano'n. Okay. Syempre sasabihin niya, mura. Yun nga po, coach eh. Pag sinabi niya mura, ito sasabihin mo, na okay, this is your charge for this quality of video, ganyan-ganyan. But I charge this ganyan amount dahil we are not, parang gawa ka na ng boka na you are not focused on the quality on the video, but you focus on the quality and the retention rate of the viewers who watch the video. Kumbaga, hindi ka lang edit lang na wala ka lang, may edit ka lang. Iniintindi mo din yung magiging return of investment ng YouTuber na yung YouTube creator. Kumbaga, ang point ko dito is, don't sell your services. Sell the impact of your services. Diba? Parang ganito, parang I have video editing service that we created, that we create long form and short form videos to clients. But we don't usually, focus literally on the quality of the video, but we focus on the impact and the retention rate. So many of your target audience will watch this video and hopefully we can convert them into your loyal followers or eventually
into a customer in the future, in the future, blah, 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 blah. Ang point ko dito is, talk like a businessman. Diba? Parang, kumbaga, kunyari, ikaw yung nagugupit ng buhok. Ay, gusto kita gupitan ng buhok. Hindi ko naman sabihin sa'yo 500 pesos. Sabihin mo, mahal naman. Pero kung sabihin sa'yo na, pero nagugupit ako ng mga artista kasi gustong-gusto nila yung mga gupit ko. Kasi yung gupit ko talaga, it takes me 10 years to master this. At yung gupit ko kapag ginupitan kita, napakagwapo. Pag sobrang gwapo mo muna, pwede ka maging artista. Kung baga, yung impact na mangyayari dun sa services na i-handle mo, i-visualize mo sa kanya. Kumbaga, you're not an ordinary service provider. Parang you are focusing din doon sa magiging impact doon sa content creator na yon. Kumbaga you care din doon sa kanyang investment. Parang I know a lot of people can charge this amount na mura, but they can really, have a result. Let's say, kasi ganito yung nangyari, isang beses ganito eh. Kasi meron akong client. Siyempre, di ba, pumutok na ngayong Pumutok na yung social media ko. Siyempre, ang nangyari nun, dumami yung viewers ko. Di ba? Ang dami ng views. Ang dami ng nag-aabang sa mga content ko. Yung mga social media ko, ang dami ng views. So, ginawa ko siyang portfolio sa ibang client. Ngayon, meron akong nakuhang client. Marami na akong nakuhang client dahil sa mga ginawa ng mga bash na mga tao na yan. So, ang nangyari nun, ginawa ko siyang, opportunity to get more clients. So, yun na nakuha ko ng ibang clients. Ang sinabi niya sa akin na I like your videos, but I like this, type of editing style. Gusto niyo yung parang Ali Abdaal style na talagang sobrang, hirap. Yung mga editor ko naman is alam na naman nila is itong standard ng video. Gusto nila mas ganun. Ang sinabi niya, sabi ko, sige, kaya ko naman yan, pero ito yung presyo. Sabi niya, meron akong kilala na mas kayang gumawa na mas mababa pa dyan. Sabi ko naman sa kanya, mas mababa nga sa kanya. Pero, saan ka magbibase ng investment mo? Sa ganda ba? Or sa return of investment? Kasi sabi mo sa kanya, para syempre, as a negosyante, hindi ka lang naka-base doon sa quality. Naka-base ka rin sa return of investment mo. Kumbaga, mas maganda nga yung video niya, tapos 100 views lang. Yung video ko, ito lang yung baseline at quality. Pero ang daming views nito. Kumbaga, isa lang naman yung goal nila dumami yung views eh. Siyempre, marami kasi mga clients na akala nila na the more edited yung video, the more views ang mangyayari. Siyempre, as a service provider, kailangan yung i-educate yung pros and cons. Gets nyo? Ito lang technique doon. Kapag mag-explain kayo sa client, sino ba yung nagtanong? Ulit? Anong name mo, ate? Me po, Karen po. Okay, open cam ka. Para ma-explain ko sa'yo kasi ikaw yung tinitignan ko, yung iba naka-close kami. Pero yun nga, ang point ko dito is, kapag mag-explain ka, don't be too biased. Na, puro ako mas better, ako mas ganyan. Sabihin mo sa kanya, kung ikaw pinili ito mangyari, kung iba ang pinili na mas mura, ito ang pwede mangyari. Kumbaga, i-show mo sa kanila yung two path na sa tingin na madadaanan nila. At ito yung tatlo eh. Ito yung tatlong gusto nila marinig eh. Mura, mabilis, may resulta. Yung gusto nila mangyari. Ngayon naman, yung tatlo na yon is pakita nyo sa kanila kung ano yung path na pwede nila. Kunyari, mura. O kung diyan ka dito sa mas mura at dito sa mahal, tignan mo kung saan ka mas may ROI na ngayon sa return of investment. Pangatlo naman, kung saan naman yung mas mabilis. In short, pero mo sabihin sa kanila, gusto mo mura, pero hindi ang quality at walang return of investment yan. Gusto mo ng quality, pero hindi yan mura at 50-50 ka sa return of investment. Pero kung gusto mo may return of investment ka, hindi yan mura at yung quality,
is nagdedepende pa sa masasabi ng algorithm. Kumbaga, in short, yung tatlo na yon mahirap. Kumbaga, mahirap kunin ng isang client. Basta dahil ko naman sinasabi, baka malito lang kayo. In layman's term, sell the impact of your services, not literally your service, di ba? Talk like a businessman, di ba? Talk like you care about their investment. Yun. The more transparent na ikaw, mas magugustuhan ka ni client. Kasi kung mahalata mo yung mga iba nagbebenta ng benta, pinupush talaga na sige, sa akin na, kunin mo lang sa akin, ganyan. Kung puro sa akin. Gets mo? Lalo silang lalayo sa'yo. Kaya ko nga, hindi ko alam kung napanood yun na yun eh. Yung kay Chris Voss, Art of Negotiation, marami rin kayo matututunan doon. Yon, okay ba? Yes po, Coach. Thank you so much. Okay, sige. Thank you. Okay. Next naman tayo. Guys, open cam tayong lahat. Please lang. Kasi nakatingin ako sa sarili ko yung nagbumukha akong tanga. Open cam po tayo lahat. Torrento, Lloyd, Jetro, Tech, Anthony Delmo, Joshua Gumpa. Lahat po tayo open cam. Please. Nagmamakaawa ako. Kasi hirap magturo kapag nakatingin ako sa sarili ko eh. Para akong kumakausap sa mirror, gets mo? Parang gano'n. Parang gano'n yung effect. Open cam lahat tayo, please. O na, Jason, naliligo ka. Hindi, huwag ka na mag-open cam. Gusto mo, half body. Okay? Open cam po tayo, ha? Lahat, please. Please. Okay? Next naman tayo, may magtatanong ngayon. Si Joshua Gumpal. Open cam. Hello, Coach. Mayroon akong tanong talaga. Masasabi ko na alam kong medyo yung tanong ko is pasintabi na lang sa mga babae. So, meron akong client yung Coach. Actually is nasa porn industry siya. So, siya mismo lumapit sa akin. Sabi niya is, if you can edit my, yung mga kababalaghan na videos, bibigyan naman na niya ako ng pera. Kaso, ang tanong ko lang is, normal lang ba yun, Coach? Yes, normal lang yun. Ako nga, nag-edit ka ako ng OnlyFans eh. Dati pa yun ha. Mga 2022 ata. Meron akong client na OnlyFans yung hinahandle ko. So, yung mga videos, YouTuber kasi siya eh. So, fina-funnel out niya, kumukuha siya ng audience na mag-subscribe ng OnlyFans niya sa YouTube channel niya. So, gumagawa siya ng YouTube video na, magandang word? Thirst trap. Kung alam niyo yung thirst trap. Kumbaga, ayun yung ginagamit nila as a marketing. So, ako yung gumagawa ng thirst trap video nila. Ako yung nag-blur na mga kailangan i-blur sa YouTube and everything. Pwede naman siya. Minsan nga, mas malaki pang yung binibigyan na tip nila eh. Yun nga lang, medyo mahirap mag-edit. Joke lang. Pero in short, okay naman. Hindi siya scam or what. Basta meron kayong kontrata involved. Siyempre, papapirmahan ka ng NDA kasi siyempre nasa sa'yo yung lahat ng nudity at everything. Basta mabayaran ka, okay lang yun. Wala ka nang pakialam sa mga utin at nila. Basta mahalaga mabayaran ka. Blessing yan, bro. Hindi liability. Omsin. So, meron pa akong follow-up question. Okay, anong follow-up question mo? Coach, anong maganda? Mag-create ng content para yung clients na ang lalapit sa'yo or
ikaw yung lalapit sa clients, mag-outreach ka na lang. Siyempre, the best way talaga na yung clients lumalapit sa iyo. Kasi you already sold them. Nabenta mo na sila kapag sila na mismo nag-chat sa iyo. Ang gagawin mo na lang, i-persuade mo na lang sila kung anong package yung kukunin nila. Kumbaga, interesado na sila eh. So, paano yung mangyayari yun? Siyempre, you need to build your personal brand. Diba? Show them na meron kang say sa industry. Meron kang kilala pero ayoko na mag-name drop. Isa siyang TikToker. At meron din siya mga chunk of followers. At nagtuturo siya kung paano mag-editing, ganyan-ganyan. Na basic lang naman. Tama lang naman. Wala naman akong hate sa kanya. Pero, nakita ko kasi yung kanyang portfolio, ang kanyang past works and everything. Medyo, gets mo na. Kumbaga, mas marunong pa yung iba. Pero ang dami na nakukuha ang client. Kasi nagigib siya ng free value, how to, kung paano ilabas or paano makuha yung goal ng client using kunyari ako. Ang tunay kong gawin is maging social media guru ako sa video editing na niche. Pwede ko sabihin sa kanila na yung mga do and don'ts, tip and tricks kapag maging content creator ka, mga ganyan-ganyan. Tapos maraming clients na lalapit sa akin to avail my services dahil nakita ko yung aking napakita ko ang aking value, kumbaga, na pinakita ko yung authority sa kanya na hindi lang ako basta-basta, parang gano'n. Ayun pwede niyong gawin. Marami ng ganong social media content creator na gano'n yung ginagawa nila. Kumbaga yung portfolio nila is hindi lang yung website lang at sample works. Pati na rin, mas malaking impact yung portfolio na kapag naging content creator kayo. Kaya hindi ko lang siya tinuturo kasi yung MSB 2.0 kasi basic to intermediate course yan eh. Kapag nagsisimula pa lang kayo yung, syempre, hirap na nga kumuha ng client pas maging content creator pa kayo. Kumbaga, ang dami nyo na iisipin pang iba. Pero kunyari, kaya nyo na, alam nyo na yung, kumbaga, naka-immerse na kayo or na-try nyo na kumuha ng client and everything, kumuha na kayo ng empleyado, okay na yung negosyo, kumikita naman kayo. Kumbaga, kung medyo confident ka na sa industry na ito, tsaka maging content creator, create contents to give value. At malalim ba yan? Malalim pang pag-uusapan itong pagiging content creator to close clients. Pero either way, makakuha ng clients kahit ikaw yung mag-reach out or sila yung mag-reach out. Pero mas malaking chance na makaklose mo yung client kapag sila yung nag-reach out. Yun lang naman yun. Okay. Okay ba? Kaya ako naging content creator. Because I want to build my personal brand. Para yun yung magiging, kasi guys, itong MSB Academy na to, side hustle ko lang naman talaga to eh. Hindi ako yung nag-uubos ng malaking oras dito sa academy na ito. Yung lahat ng oras ko is nasa clients talaga, nasa aking company, na agency, na Frank Media. Kaya kung naging content creator, dahil kailangan ko din kasi yun as a way of persuasion para kapag sinabi ng clients na ano yung experience mo sa video editing, sa pag-video editing sa ibang client. Pag pinakita ko yung mga social media ko, bam! Tangina, tapos kagano'ng usapan. Baka lumod pa sila sa akin para kunin ko sila. Kumbaga, in short, build your personal brand din sa... Kung napanood nyo yung ang aking video sa YouTube, di ba maraming na nag-hate sa akin? Dahil nagkakwento ako ng mga bagay na wala namang resibo. Pero may resibo naman talaga. Gusto ko lang mag-ingi sila para mas dumami yung aking personal brand, kumbaga lumaki pa. Nung sinearch ko sa TikTok, ay sa Google Trends, yung pangalan ko, nakikita ko sa analytics. Ako yung most search sa Philippines nung February. Ako yung most search person the whole Philippines nung February. Yung nakita ko dun sa Google Trends. Nung in-screenshot ko yun, send ko sa client, boom, tapos. Puta na. Tapos ang usapan na close ko kaagad. Diba? Mabilis lang kapag meron kang personal brand.
naman, di ba? Kaya yung mga haters, papasalamat talaga ako sa kanila. Talagang malaki na itulong nila na magpakalat ng pangalan ko. Yun na naman. Okay, nasagot ko ba yung question mo? Oh, coach, meron pa ako last question. Sige, last question. So, coach, ano na yung mga sa tingin mo na saturated na services? Actually, walang saturated na services. You cannot call something na saturated. Kunyari, sa business, ano yung saturated na business? Walang saturated na business. Lahat ng business is okay. Okay. Pero ikaw pa yung pinaka-dominant ba dun sa industry na yun? Wala silang pakialam kung saturated. Ikaw ba yung pinaka-dominant? For example, magtatayo ka ng barbershop. Tanga na, kaliwat kanan, meron barbershop. Ba't ka pa magtatayo? Kasi sa tingin mo, ikaw yung pinakamagaling ng gugupit. Ikaw yung pinakamagandang services. Magtatayo ka ng restaurant, di saturated yan. Hindi saturated. Pasarapan na ng pagkain yan. Pagandahan ng serbisyo yan. Hindi yan sa saturated. Pagalingan yan sa industry. Pagalingan yan. So, hindi porket sinabi na ng iba, saturated na po yung video editing. Hindi yung saturated. Marami lang nang kumukuha ng clients na wala naman silang napapatunayan. Kaya nahirapan sila kumuha ng clients. Kaya nga sinasabi ko, work for free muna para magkaroon ka ng experience or makipag-collaborate ka sa mga taong marunong talaga. Walang saturated. Kailangan lang talaga, sabi nga ni Nathaniel, na kailangan mo talaga mag-stand out sa crowd. For example, ganito lang yan. Isipin mo nanliligaw ka sa isang babae. Na sobrang daming kilalang lalaki yung babae na nililigawan mo. Bakit ikaw? Saturated naman yung mga lalaki. Daming lalaki dyan eh. Bakit ikaw? Siyempre, you need to be the best. The best men na she ever met, di ba? Dapat ikaw yung pinaka-best. Ganun din sa industry natin. Hindi ang paramihan. Pagalingan yan. Yun. Okay? Naintindihan mo ba? Yes, coach. Last na talaga, coach. Sige, last na yan. So, coach, nakikita kasi ako nahuli ako ng nanay ko. Kala niya siguro is nanonood talaga ako ng pero actually nag-i-edit ako. So, nung in-explain ko sa kanya yun, sabi niya sa akin, iwan ko na lang daw yung client. Kesa mag-edit daw ako Ano ulit? So, basically, coach, is nasa kwarto ako, in-edit ko yung videos niya. Then, nahuli ako ng nanay ko. Sabi niya, na pagkamalan ako nanonood. So, Tapos? So, tapos, ang in-explain ko sa kanya, coach, kung ano ba talaga yung ginagawa ko. Hindi pa rin siya naniniwala. Ang sabi niya lang sa akin is, iwan ko na lang daw yung client. Maghanap na lang daw ako ng iba. Sabi niya. Anong magandang decision dun, coach? Di ba, mama mo, may sinasabi sa'yo na, anak, tigil mo na yan. Ganyan. Labasan mo ng 10,000. Tapos na kagad ng usapan. Ito okay na. Baka sabi, okay anak, galingan mo pa dyan. Baka gumano pa siya sa'yo. Bigyan mo ng pang-grocery, tama sabi ni Justin. Bigyan mo ng pera para maniwala. Pera din yun, sayang din yun. Di ba? Sayang din yun. Minsan kasi, coach, nakaka-tempt, di ba? Para, di ba, normal lang ba sa mga lalaki? Nakaka-tempt. Ay, Diyos ko. Ewan ko na lang. Coach, thank you, coach. Psychological problem na yan, bro. Hindi na yan about sa MSB. Sige, coach. Hello. Thank you. Hello. Okay. Next tayo. Kay Anthony Delmo.
Anthony Delmo. Sasagot ka ba, Anthony Delmo? May tatanong ka ba? Anthony Delmo. Okay, wala. Wala bang tanong? Okay, next tayo kay Floyd Lester Miranda. Floyd Lester Miranda. Hello po. Hello po, Coach. Hello, hello. Tanong ko lang po. Kailangan ba natin ano? Meron tayong skills na ano? 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 Nakamute ka, nakamute ka. Ay, sorry. Ano 'yan? Hindi ko nakamute pala ako. Ano 'yan? No. Kailangan ba na matutunan mo 'yan, no? Yung negotiation para do sa client. Okay. Yung negotiation. Ano ba Kung kung may paano? ka naman sa English? Opo. Kung may ka naman sa English, paano kayo makakulong yung client? So anong problema mo? Dahil English or di mo alam kung saan ka matuto ng negotiation? Yung po, yung po yung mismo. Yung English pala. Sorry, yung English. Baka po sakaling baka ako hindi ko maklose yung client, ganun. Hindi na kaya. So ano bang concern mo? Hindi ka makipag-negotiate dahil English or hindi ka matuto ng negotiations dahil yung tutorial English or ano ba? Ganito na lang po ako. Is English po, kailangan po natin matutunan. Kailangan po magaling doon para Okay. Siyempre, first of all, pinakakailangan talaga ng isang tao is communication skills. Kung paano ka makipag-usap sa isang tao, is kailangan mo yun. Gets mo? Kailangan mo siya mahasa, kumbaga. Pero if want mo naman na matraining, pwede ka kumuha ng batchmate mo dyan. Makipag-collaborate ka sa kanya. Tara, ano tayo? Training tayo. Tanungin mo ako ng question, tapos try ko sagutin in English, ganyan-ganyan. Next naman, study mo naman gawin is mag-omegle ka, kumausap ka ng mga tao sa ibang bansa in English. Diba? Pwede mong kausapin sila, pwede mo explain yung business mo, mga ganung mga bagay. Or pwede mo naman gawin is sumabak ka lang sa gera, gagi. Kung gusto yun, mag-apply ka lang, tapos pag merong interview, mag-English ka, kahit alam mong hindi ka matatanggap, basta matry mo lang para hindi ka kabahan. Dahil alam mo, ganito yun eh. Kaya lang kinakabahan yung tao at nauutal dahil hindi sila sanay na makipag-usap kahit di sila marunong. Kasi ako guys, nung nakipag-usap ako sa client, di talaga ako marunong. Wala akong kaalam-alam dyan. Pero ang ginawa ko is apply na apply kahit alam hindi ako matatanggap. Basta maranasan ko yung interview. Yung in-interview ko ilang beses na, pag 10 mga 5 interview, mani-mani mo na yun eh. Parang confident ka na, parang ganito yun eh. Kaya kinakabahan at nauutal dahil iniisip mo yung magiging failure ka. Diba? Kaya natatakot at nauutal or hindi nagagawa ang isang bagay dahil they are scared of failing. Pero kung sinet mo sa utak mo na okay lang kahit mag-fail ako, at least meron akong experience, hindi ka mauutal. Kasi ako wala akong pakialam eh. Tanga na kahit ma-judge ako ng tao eh. Na bobo naman itong mag-English. So what? Parang ganun. Edi kung ayaw mo service, edi wag. Next client. Gets mo? Rejection na every rejection from clients, i-take note mo daw yung work. Ay, yung mga nangyari. Ito rin, maganda rin to. Kapag magka-call ka ng client, always record yourself. Kasi malalaman mo dun, puro yung aking filler words. Puro or puro like. Kailangan ko improve to. Medyo mahina ako sa pag-pitch. Kailangan ko ayusin. Gets mo? At least meron kang baseline. Record yourself. Yun lang naman. Pero pagdating sa negotiations, yun nga, yung kay Chris Boss. Yun yung binibigay ko for free doon sa community natin. Okay ba?
Okay po, coach. Nakuha niyo rin po yung sagot ko kasi. Nakuha niyo rin po yung sagot yung ano, may problema. Okay. At ano lang yan, huwag kang matakot bro na mag-fail. Lahat naman ng tao bago maging successful, dumadaan sa failure. Ganito na lang, failure is a part of progress. So kapag nag-fail ka, ibig sabihin nun, you are progressing. Don't be scared of someone na magja-judge sa'yo. Okay? Huwag ka matakot. Tandaan mo, walang tutulong sa'yo kundi ikaw lang. Walang gigising sa umaga na nag-aalala about sa success mo, kundi ikaw lang. Mga nagtumatapak sa iyo na walang naniniwala sa iyo, huwag mo silang pakialaman. Gawin mo lang yung dapat mong gawin. They're all noise. Okay? Distraction lang sila. Basta don't be too afraid to fail. Kasi part yan ng progress. Yan lang naman, Floyd. Okay, Floyd? Okay po, coach. Salamat. Maraming salamat po. Sige. Asahan ko yan. Asahan ko yan. Kasi takot na ako, yun nga po, yung ma-reject, yung tipo na, sabi ng client, lumabas ka nga doon, masasayang ng oras ko sa'yo, ganun. Yan, pero kung sa nabigyan niyo na ako na advice, ayun, nagkaroon ako ng kumpiyansa. Oo. Huwag ka matakot, pre. Sinasabi ko sa'yo. First step is the hardest. Yun lang yung masasabi ko. Second step, mani-mani na lang yan. Okay po, coach. Gets mo? Kaya nga yung mga bata, binabato sa pool para matuto eh. Di ba? Yun lang naman yun. Okay. Thank you, Lloyd. Thank you so much. Next tayo kay Jetro Saril. Hello, Coach. Yes, yes. Open cam tayo. Yan. Ayan. So, Coach, very big question to. Kasi yung services ko kasi, when I started, I'm from batch 33 and nagsimula ako sa video editing. And then nakuha naman ng client and successful naman siya. So, right now, I'm building my personal brand as a coach as well. So, bali yung niche ko kasi is life coach. I'm a life coach tsaka business coach. So, para siyang from freelancer to building an agency as well. Pero medyo malayo siya dun sa model mo. And nakita ko kasi mostly mga tanong sa akin ng mga students mo kasi may mga na yung personal branding about it, although nakita ko naman very effective yung yung personal branding, parang nakaka-attract ka ng mga client, which is very good. And parang nagsimula ka din in terms, nakita ko kasi, like, siguro nung bata ka pa, I think you've started your personal brand or parang naging creation ka dahil dun. And nakita ko kasi na malaking impact pala yung personal brand na yun as well. So, instead na nandito ako ngayon, not to parang to brag or to preach, but to actually humbly request for your advice in terms of my brand as well. Kasi I'm usually the type na ako yung nagtuturo, ganito, ganyan. So, dahil nandito na ako ngayon, and this is my first time speaking to you, meron ako actually dito nakahanda ng mga parang nag-starting pa lang ako sa personal brand. May mga employees din kasi ako who are actually working on this. Pwede ko pa sa'yo i-share yung mga tatlong socials ko, yung top 3. Okay, sure. Alright, permission lang. So, ito kasi, ang dream client ko kasi ngayon, I was actually, gusto ko muna mag-start sa mga local client, so mga Pinoy muna. Then parang binibigyan ko sila ng mga module. So minsan na-attract ko sila through this social media that I have. Parang pinapagawa ko sa mga sa mga employees ko is sila mag-edit ng thumbnail. Kasi doon ko rin po kasi natutunan sa iyo yung in the art of delegation, which is for many years alam ko siya. Marami ako nabasa na book, .com Secret, yung mga leadership. 2 books a month actually, pero very grateful ako na natutunan ko siya sa'yo. Kasi pag hindi ko siya natutunan sa'yo, I think I wouldn't have an employee at the age of 18, which is dream ko rin siya. So, ganito ako mag-attract po ng mga client. Parang tuturuan ko po sila through video, tapos meron po akong binibuild na Instagram as well.
Parang ganyan. So, nakalagay na siya dyan. Yung mga, lahat po to siguro, pinapa-edit ko lang po sa mga employees ko as well. Okay. And then, meron din ako LinkedIn, which is my primary, wait lang po. Which is my primary source of, save ko lang po ito. Wait lang. May mga ano kasi, Sige, take your time. sure, thank you. So ito, binild ko na din kasi yung LinkedIn profile ko kasi nakita ko sa mga online jobs PH na talagang nanghihingi sila ng mga LinkedIn, yung mga Facebook, mga ganon. So, di ko pinakita yung Facebook kasi halos pareha lang naman yung Instagram tsaka Facebook, parang ano lang sila, magka-connected na sila. So, parang dito rin ako nagbi-build ng mga connection ko para sa mga students din, parang dito na rin ako nakikipag-partner. Kasi I realize kasi kapag yung advice niyo po na sinabi niyo sa course, na-try ko na siya, makikipag-partner ako sa mga classmates ko, yung mga MSB classmates. Kasi yung problema is parang nasasayang, parang hindi sila consistent. Kunyari, 2 weeks tayo dito, mag-edit tayo ng ganito, ganyan. Tapos, maya-maya hindi mo na alam na meron pa silang ganitong gawain. Actually, hindi siya nangyari, coach, ng one time. Tinaray ko sa mga classmate ko na yung mga nakadalawa o nakatatlo na akong partnership. Kahit sa outside of the MSP, nakikipag-network kasi yung problema. So, parang discover ko din tong strategy na makipag-partner ako sa mga employees through dito, which is parang tinuturo ko rin naman sa mga student ko. Kasi coach ka rin po, kaya I'm actually like asking this. Kasi yun yung business ko ngayon. I'm building my consultancy agency as a coach. Tapos dito ako nakipag-network, tapos partner ng mga SMA owner or social media marketing agency owner. Tapos marami din kasi dito magagaling sa mga video editing. Pero ikaw, coach, kasi nakita ko yung mga TikTok mo, tsaka yung mga social media mo, nakita ko rin na parang may mga din kasi ako kahit sa school ko sa Lasal, nakita nila yung kilala mo ba to si Coach Franklin, medyo na siya, medyo marami na nambabash. Tapos sabi ko, benefit naman yan kasi tingin ko nagkakaroon siya ng brand awareness eh. Tsaka, di ako nag-sugarcoat, pero parang, ako, hindi ko masyadong, hindi ko sinabi na, ay si coach ganito talaga hindi effective. Kasi I found myself effective eh. So, para sa akin, yung mga tinuturo mo, nasa tao na lang talaga yan. Which is very admiring sa'yo. Kasi nakaturo ka na ganun. So, may one question for you, Coach Frank. Na nakita mo na yung mga social media mo as your student at the age of 18, what is your advice for me and for the students na were actually nakikinig dito sa natin, sa GMIT? Okay. Kasi ako, as all you know, matagal na kasi ako gumagawa ng content since 2021. Doon talaga ako nag-start. So isipin niyo 2021, 2022, 2023. So it's been 3 years na nag-give ako ng value sa mga tao. At nakita ko very stagnant yung aking growth ng pagiging educator sa social media. Kapag nagtuturo ako ng mga bagay, mga valuable talaga na mga lessons, is talagang maraming akong nakukuha ng loyal fans and everything, at nako-convert ko rin naman sila into as a loyal fan and fan base and community. Naghanap kasi ako ng way, kami ng team ko, kung paano kami lumaki pa. Kasi too stagnant eh. Kumbaga na-stuck ako sa 50,000 subscribers sa YouTube. Tapos sa account ko hanggang 20,000 lang yung iba kong account. Sabi ko, napakabagal. Pero napaka-valuable naman yung mga sinasabi ko. At marami akong tutulungan talaga. So,
Anong nangyari? Andrew Tate method. Ano ba yung, bakit ba sumikat si Andrew Tate unang-una? Siyempre, tinanong ko rin sa sarili ko, bakit ba siya sikat? At si Iman Gadzi na rin. Bakit ba sila sumikat? Ano bang ginawa nila? So, nahalata ko, they created multiple accounts sa TikTok, short form. So, ginawa ko yon. Next naman, ano pa yung mga bagay, bakit ba nag-viral? So, nakita ko dalawa. Meron silang dalawang ginagawa. Unang-una sa lahat is debatable content. There's no right and wrong content. Parang ganon. For example, si Andrew Tate, right and wrong content. Ano yung debatable content na lagi niyang sinoshow? Kaya maraming fans at marami siya nagbabash. Kasi debatable na. For example, debatable content is, totoo ba ang Diyos? Diba? So, kung pag sinabi mong totoo ang Diyos, ang kalaban mo naman ngayon ng mga haters mo, mga atheists. Kapag sinabi mo naman na hindi totoo ang Diyos, ang kalaban mo naman is yung mga Catholic. Kumbaga, maghanap ka ng debatable content kung saan ka. Pero syempre, be ready sa mga haters. So, si Andrew Tate, ang ginawa niya is yung debatable content niya is kung ang mga lalaki ba is dapat ba gumawa ng paraan para kumuha ng pera. Kumbaga maging man. Ano ba yung pagiging lalaki? Ayun yung pino-point out niya. Dapat hindi ka ba din? Dapat hindi ka dapat dapat kinikita mo ganito kalaki. Dapat ganito ka. Dapat marunong ka may pagsuntukan. Mga ganun mga i-praise niya. Ayun yung debatable content niya. So mga kalaban niya is yung mga feminists. Yung mga, dapat hindi ganyan yung mga babae, mga ganyan-ganyan, gets mo? So, debatable content. So, lalo sila lumalaki. Si Iman Gadzi, bakit ba lumaki? Kasi, ang debatable content niya is about doon sa kanyang, ano tawag dito? Kanyang binabash niya yung, sinasabi niya walang kwentang college, gets mo? So, simula noong 2021, hanggang 2023, very stagnant. So, naghanap ako ng debatable content na medyo healthy. Hindi naman na para kang tanga. Gets mo? So, naghanap ako ng debatable content. Kaya dumating na ang... college diploma? Kaya dumating na sa social media, ako yung nagpasikat ng diploma or diskarte. Yung pala yun. Yes. Very amazing, That's a very debatable content. Walang tama at mali. Pareho naman ang kailangan doon. Pareho naman kailangan ng diploma at pareho naman kailangan ng diskarte. Pero syempre, para lumaki sa social media, kailangan mo ng debatable content. Kaya yun yung nilalabas ko. Kaya ang ginawa ko, nakapag-podcast ako sa mga bilyonaryo, milyonaryo, kung ano yung kanilang insights. Gets nyo? So, nung nagkaroon ako ng debatable content, okay naman. Kaso nangyari, hindi ako yung sumasagot sa debatable content na yon. Kaya nangyari, yung mga kino-content ko, or yung mga ini-interview ko, sila yung sumisikat. Galing. At meron akong kakilala na isang in-interview ko na sumikat ng sobra. Mas sumikat pa sa akin. Sabi ko, ano to? Tawag dito? Unfair naman. Ako nagpasikat sa kanya. So ginawa ko, ako na yung gumawa ng debatable content ko. Kaya gumawa ko ng mga social media podcast na ako yung sumasagot ng mga debatable content. Kaya nangyari is hindi lang dapat yun. So isang point yun sa debatable content. Second point naman is controversial topic. Controversial topic is dapat masyado kang, dapat hindi ka bias. So yung very controversial topic na yun is yung sobrang, for example, yung controversial topic na mga tinatakil ko is, dapat ba yung lalaki isa lang ang asawa? Yung mga controversial topic. Mga personal topics na everything. Kumbaga, ano dapat, lalaki lang ba dapat yung yung nagtatrabaho at babae ba dapat nasa bahay? Yung mga controversial topic na ganyan, mga sensitive topic, topic kung gusto mo pang kumalat yung brand awareness mo. And lastly talaga, ang ginawa kong strategy na lumaki sa social media is, ang ginawa ko is, nagsabi ako ng mga experience ko sa buhay, mga achievements ko sa buhay without any showing a single evidence. Ganda.
Kaya Yung ang sinasabi nila resibo reveal, di ba? Pero hindi ka ba nagtataka? Ito na, nasa bahay na ako, bakit di ko pa pinapakita? Bakit? Kasi ang point ko dito is, kailangan nila pakalatid sa social media na barbero ako para pag nilabas ko, lahat sila nga. Mas lalo akong sisikat. Mas lalo akong magva-viral. Na putang ina, grabe, nagpakita na si Coach Frank. Kaya pa, pinakita na yung ORCR, yung titulo, pinakita na yung BAR, pinakita na yung ITR niya, yung income tax return niya, ganyan-ganyan. Kumbaga, di nga na sila ngayon, di ba? Ang point ko dito is gumawa ka ng isang, ang point ko, controversial content, debatable content, at chismis na content. Chismis. Mas lalo dito sa Pilipinas, bro, sobrang bilis kumalat ng chismis. Yeah, So, I know. I agree na. So, ginawa ko is gumawa ko ng chismis ko. Gets mo? Kasi yung chismis ng ginagawa ng ibang content creators, ginagawa na ng ibang content creators eh. Gumagawa na ng chismis na naghiwalay na daw sila or nagloko sila ng dalawa. Kumbaga, ang pangit ng chismis na yun, parang bumagsak yung brand mo kapag gano'n. Yeah. Yung ginawa kong chismis sa akin, totoo ba na meron na akong naipundar? Totoo ba na may kotse ako? Totoo ba may ganyan? Kumbaga, yung chismis na yun is meron namang ebidensya na mapaprove sa kanila. Pero soon enough, gets mo? So ngayon yung ginagawa ko, kaya this month of March at May, dito ko nalalabas lahat ng mga resibo ko para lahat ng mga haters doon ko ma-convert into a supporter or a fan. So in short, debatable content, controversial content, at yung content na chismis na mapoprove mo naman eventually na hindi ka naman ganun. Marami na nagsasabi sa akin, scam daw ako. Sabi daw nila sa akin na ganyan-ganyan daw ako, barbero daw ako, nakita daw nila ako, naka-e-bike. So, di ba?